Ang problema, pag nasibak ka sa trabaho ka o pamilya mo, buti sana kung naintindihan ng company at employer na sasamba ka tuwing linggo or papayag sila day off ng linggo, lalo sa mall. Marami tao ang weekend di napayag, a-absent ka or mag-day off. Mauunawaan naman yun ng Panginoon dahil ang Diyos ay pag-ibig at nababasa niya ang puso ng bawat tao. Ito ang mga dahilan kung bakit ang isang believer ay pumapasok pa rin sa araw ng linggo. Una dyan ay yung pag-aalala na kung meron pang kakainin ng kanyang pamilya pag siya ay hindi pumasok sa araw ng linggo. Ganyan lang ba talaga ang tingin natin sa ating Diyos? Na wala siyang kayang gawin sa atin para tayo ay mabuhay? At tingin ba talaga natin ay papabayaan tayo ng Diyos? Lalo pat tayo'y naging anak na ng Diyos nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo? Meron bang matinong ama na gugutumin ang kanyang anak sa kamatayan? Iiwan ko sa yung mga verse na ito, kapatid. I have been young, and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Sa Tagalog, ako'y naging bata at ngayon matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Ang totoong nagtatapat at nagpapakatuwid sa harapan ng Diyos ay kailanman ay hindi niya papabayaan. Yan ang katotohanan, kaibigan. Diyan natin masusukat ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi natin dapat pagdudahan ang ating Diyos sa mga bagay na ganyan. Kundi ang mas dapat nating isipin, ang kaligtasan ng ating pamilya. Dahil kung tayo ay totoong ligtas na, tayo ay anak ng Diyos, hindi niya tayo papabayaan. Pwera na lang, kung ikaw ay kaya mo naman talagang magtrabaho, pero ikaw ay tatamad-tamad, tiyak magugutom ka talaga. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hindi talaga tayo pwedeng maglingkod sa dalawang master, or hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Kung talagang ang Diyos ang pinipili natin, tayo ay manindigan sa Diyos. Bakit yan ang pinapangaral ng Panginoong Jesucristo? Dahil hinihikayat niya tayo na lalong magtiwala sa Kanya. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Ganyan tayo tinuturuan ng Panginoong Jesucristo na huwag tayong mabalisa sa kung ano ang ating kakainin at ating inumin. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Kung ang mga ibon nga ay hindi ginugutom ng Diyos, what more tayong mga anak ng Diyos? Dahil tayo ay mas lalong mahalaga kaysa sa mga ibon. Pero para mangyari ang mga bagay na yan, ito ang dapat nating inuuna. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat muna nating inuuna ang mga bagay ng Diyos, hindi ang mga bagay ng sanlibutan. Sa bawat pagkakataon na meron ka at kaya mo naman makadalo sa mga service at ministry, gawin mo. Basta't unahin mo lang lagi ang Diyos sa buhay mo at sundin ang Kanyang kalooban. Yan ang pangako ng Diyos. At lahat ng ating pangangailangan ay pupunan ng Diyos dahil alam ng Diyos ang bawat kailangan natin. Kaya kung uunawain natin yung context ng chapter na yan, tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag tayong mangamba sa mga ganyang bagay basta tayo. Ang inuuna natin ay ang Kanyang kalooban at ito yung dulo ng chapter na yan. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Malinaw po dyan na hindi natin dapat pinoproblema ang bukas. Ang bukas ang kanyang bahalang mabalisa sa kanyang sarili. Kundi ang dapat nating iniisip kung nalulugod ba ang Diyos sa atin sa lahat ng ating pinaggagawa sa buhay. Sa bawat araw at panahon na lumilipas. At doon naman tayo sa isang sitwasyon. Totoo, merong mga company, lalo pa sa mall, na meron silang pasok tuwing linggo. Sa totoo lang, malalaman mo naman yan, kapatid, kung talagang yan ba ay kalooban ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na nahahati ang ating puso't isipan, lalo pa sa araw na tayo ay sasamba sa Diyos as a church. Dahil sa totoo lang, yung mga ganyang bagay, pwede naman nating ilapit yan sa panalangin, na kung kalooban ba ng Diyos yan o hindi. At kung hindi naman, humingi tayo sa Diyos ng mga bagong pagkakakitaan dahil ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin at ako'y naniniwala kung tama ang motibo natin sa ating panalangin dahil ang gusto ng puso mo ay umattend kada linggo at naapektuhan ka lang dahil sa iyong trabaho, ako'y naniniwalang sasagutin ka ng Panginoon.
At mayroon na rin ako nasaksihan na ganyang sitwasyon. Kapatid ko sa pananampalataya. Siya ay may trabaho tuwing linggo, pero siya ay nanindigan sa Diyos. Simula pa lang ay ipinaglaban niya ang araw ng linggo dahil ito ang araw na siya ay sasamba sa spirito at katotohanan sa Diyos. Dahil kahit na ang policy ng company niya ay may pasok kada linggo, pero nanaig pa rin po ang kanyang pagtindig sa Panginoon. At siya hinayaan na lang na hindi makapasok kada linggo. Kaya mga kapatid, nasa sa atin po yan kung paano tayo titindig sa ating Panginoon. Kung mas siya ba ang pipiliin natin o ibang bagay. Dahil pag ikaw ay nanindigan sa Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos kahit kailan. At yan ay isang patunay na buhay ang ating Diyos. At totoo siya sa kanyang mga pangako sa atin. Nawa naging malinaw po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat and God bless you all.